Akala ng marami sapat na ang SSS para sa komportableng pagtanda. Pero alam nyo ba, na sa taas ng inflation ngayon, ang inaasahan mong pensyon, baka pambili lang ng maintenance ng gamot pagdating ng 2030. Sa video na ito, pagbabanggain natin ang dalawang higante, ang SSS at ang Pag-ibig MP2. Saan ka nga ba tunay na mas ligtas? Pero teka, bago mo i-withdraw ang lahat ng pera mo, may isang hidden rule sa SSS at MP2 na hindi sinasabi sa atin ng karamihan. Isang pagkakamali na pwedeng mauwi sa zero returns kung hindi mo alam ang difference ng contribution sa investment. Ipapaliwanag ko yan sa dulo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Welcome back sa The Brown Investor. Maraming sa inyo ang nag-comment sa huling video natin tungkol sa SSS 2026 update at nagtatanong, The Brown Investor, paano kung sa MP2 ko na lang ilagay lahat? Mas malaki ba ang kikitain ko? Ngayon 2026, nagbago na ang landscape. May mga bagong rules ang SSS at may nagbabagong dividend rates ang MP2. Pag-usapan natin ngayon ang computation, ang risk, at ang reality check kung alin sa dalawa ang dapat mong maging priority depende sa edad mo. Simulan natin sa pinaka-basic pero pinaka-importanting lesson. Ang SSS ay hindi isang investment na parang iniisip ng marami. Ito ay isang social security system. Anong ibig sabihin nito? Ang main goal ng SSS ay hindi para payamanin ka, kundi para siguraduhin na meron kang safety net o sasalo sa iyo kapag hindi mo na kayang magtrabaho dahil sa katandaan o pagkakasakit o disability. Paano ba kinukuha ang pensyon mo? Ginagamit ng SSS ang tinatawag na AMSOC formula. Sa madaling salita, tinitingnan nila ang huling 60 contributions mo bago ka mag-retire. Kaya kung nag-contribute ka lang ng minimum sa loob ng 20 taon, huwag kang magtaka kung ang pension mo ay nasa 2,000 hanggang 4,000 pesos lang. Ngayong 2026, harapin natin ang katotohanan. Ang average pension ng isang Pinoy ay naglalaro sa 3,500 hanggang 7,000 pesos. Ngayon tingnan natin ang presyo ng bilihin. Sa taas ng presyo ng bigas, kuryente, at lalo na ang maintenance na gamot para sa high blood o diabetes, sapat ba ang 5,000 pesos sa isang buwan? Hindi. Ang SSS ay dinisenyo para sa basic survival. Ibig sabihin, pambili lang ito ng bigas at konting ulam. Kung ang pangarap mong retirement ay yung nakakapag-travel ka, nakakabili ng regalo sa mga apo, o hindi umaasa sa mga anak mo, dito papasok ang problema. Kaya kung ang plano mo para sa retirement ay SSS lang, ang tawag doon ay financial suicide. Kailangan natin ng mas malakas na makina para magpalago ng pera at dyan papasok ang Pag-ibig MP2. Kung ang SSS ang iyong safety net, ang Pag-ibig MP2 naman ang iyong growth engine. Bakit? Dahil dito hindi ka lang nag-iipon, pinapatrabaho mo ang pera mo. Ang unang dapat ninyong tandaan sa MP2, lahat ng kikitain nyo rito ay tax-free. Kung sa bangko, may 20% withholding tax, sa MP2 buong-buo mong makukuha ang dividends mo. At dahil government guaranteed ito, hindi mo kailangang kabahan. Kung mawawala ba ang kapital mo, safe ang pera mo dito. Tingnan natin ang track record. Sa nakalipas na mga taon, ang MP2 ay nagbibigay ng dividends na madalas ay mas mataas pa sa inflation rate. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo ng bilihin, sumasabay o humihigit pa ang paglago ng pera mo sa MP2. Pero may catch. Ang MP2 ay may 5-year lock-in period. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng galawin basta-basta. Pero ito rin ang secret weapon niya. Dahil hindi mo siya pwedeng kunin, hinahayaan mong gumanang tinatawag nating compounding interest. Ang interest mo, tutubo pa ng interest, natutubo pa ulit ng interest. Sa loob ng 5 taon, magugulat ka na lang kung gaano nakalaki ang itinalo ng initial investment mo kumpara sa kung hinayaan mo lang ito sa regular savings account. Marami sa inyong nagtatanong sa comment, The Brown Investor, paano kung maliit lang ang hulog ko? May mararating ba ito? Kahit 500 lang start mo, ang mahalaga ay ang disiplina dahil sa MP2, hindi mo kailangan ng milyon para magsimulang kumita na parang milyonaryo. Ang kailangan mo lang ay oras. Pero ang tanong, pagdating sa totoong math, sino nga ba ang mas sulit sa dalawa?
SSS ba o MP2? Yan ang hihimayin natin sa susunod na chapter. Ngayon, hindi tayo magbe-base sa sabi-sabi lang. Gagamit tayo ng math. Let's do a 20-year scenario. Sabihin natin may 3,000 ka buwan-buwan. Saan ito mas lalamang pagdating ng retirement mo? Una, ang SSS perspective. Kung ang 3,000 pesos mo ay ibabayad mo sa SSS, assuming maximum contribution ito sa 20 years, ang goal mo ay makuha ang maximum pension. Pagdating ng 20 years, pwedeng ang pension mo ay nasa 12,000 to 15,000 pesos monthly, depende sa updates sa 2026. Ang pros, habang buhay mo itong tatanggapin kahit umabot ka ng 100 years old, may pera ka. Ang cons, hindi mo makukuha ng buong principal o yung kabubuan ng hinulog mo. Kapag nawala tayo, limited lang ang makukuha ng beneficiaries natin. Pangalawa, ang MP2 perspective. Ngayon, paano kung ang 3,000 monthly mo ay nilagay mo sa MP2 sa loob ng 20 years? Ibig sabihin, 4 na 5-year cycles ito. At ang average dividend rate, 7%. Ang total investment mo ay 720,000 pesos. Pero dahil sa compounding interest, ang makukuha mo pagkatapos ng 20 years ay mahigit 1.5 million pesos. Ang pros, buo mo makukuha ang 1.5 million. Pwede mo itong i-reinvest sa dividend-paying stocks, digital banks o ibalik sa MP2 para kumita ng 8,000 to 10,000 a month nang hindi nababawasan ng 1.5 million mo. Ang cons, ikaw ang kailangan mag-manage. Pag naubos mo ang 1.5 million, wala ka ng backup. Nakikita niyo ang difference? Ang SSS ay nagbibigay ng seguridad. Hindi ka mauubusan ng pensyon hanggang mamatay ka. Pero ang MP2 ay nagbibigay sa iyo ng control at malaking kapital. Pero bago mong piliin ang isa, teka lang, sabi ko nga sa simula ng video na ito, may isang hidden rule na hindi sinasabi sa atin tungkol sa contribution versus investment. At yan ang pag-usapan natin sa susunod na chapter. Ngayon ito na yung hidden rule na binanggit ko sa simula. Bakit ko sinabing wag mo munang i-withdraw lahat o wag mong itigil ang isa para sa isa? Dahil ang SSS at MP2 ay may magkaibang DNA. Ang SSS ay isang contribution. Ibig sabihin, ang binabayad mo ay parang membership fee sa isang club. Kapag member ka, covered ka ng insurance. Kapag nagkasakit ka, sickness benefit. Nanganak, maternity benefit. O nawalan ng trabaho, unemployment benefit. May makukuha ka. Sa MP2, wala nito. Kahit may 1 million ka sa MP2, hindi ka bibigyan ng pag-ibig na monthly allowance kung sakaling ma-hospital ka. Ang MP2 naman ay isang investment. Dito ang goal ay palaguin ang kapital mo. Ito ang pagkakamali ng marami. Ititigil ang SSS dahil maliit lang ang pensyon at ililipat lahat sa MP2. Ang tawag doon ay overexposure sa risk. Isipin mo ito, paano kung sa kamalasan ay magkaroon ka ng disability sa edad na 50? Kung may SSS ka, may monthly pension ka habang buhay kahit hindi ka na makapagtrabaho. Kung MP2 lang ang meron ka, mapipilitan kang ubusin ang investment mo para sa gamot at pag naubos yon, zero ka na. Ang hidden rule na ito ay huwag mong ituring na investment ang SSS at huwag mong ituring na insurance ang MP2. Magkaiba sila ng trabaho sa portfolio mo. Ang SSS ay taga-protekta sa iyo sa worst case scenarios ng buhay habang MP2 ang tagabuo ng yaman mo para sa best case scenario, ang dream retirement mo. Ngayong alam niyo na ang pagkakaiba ng dalawa. Ang tanong, the brown investor, paano ko sila pagsasamahin? Hindi kailangan pumili lang. Ang sagot ay hybrid strategy. Pero ang diskarte mo ay dapat magdidepende sa iyong edad. Una, kung ikaw ay nasa 20s hanggang 30s, malayo pa ang retirement mo kaya ang priority mo ay growth. Sa SSS, mag-contribute lang ng sapat para ma-meet ang 120 months requirements. Sa MP2, dito mo ibuhos ang extra funds mo dahil mahaba pa ang oras mo. Ang compounding interest ng MP2 ang magpapayaman sa'yo
Every 5 years, i-roll over mo lang ang pera para lumaki ng lumaki. Pangalawa, kung ikaw ay nasa 40s hanggang 50s, malapit na ang finish line. Ang goal mo ngayon ay security. Sa SSS, ito na ang oras para i-maximize ang contribution mo. Tandaan, ang huling 60 months ang pinaka-critical sa computation ng pension mo. Siguraduhin na nasa maximum MSC ka rito para makuha ang pinakamataas na pension possible. Sa MP2, gamitin ang MP2 para sa iyong retirement lump sum. Ito yung perang pambili mo ng bahay sa probinsya, pang-start ng maliit na business pag-retire mo. Pangatlo, para sa lahat, the 730 rule. Kung hindi ka sigurado, subukan mo ang 730 split. 70% ng retirement savings mo, ilagay mo sa MP2 para sa growth at 30% ay itabi mo para sa SSS o iba pang insurance or HMO. Tandaan nyo, ang pinakaligtas na retirement fund ay yung diversified. Sa 2026, hindi sapat na may ipon ka lang. Dapat may strategy ka. Huwag mong ilagay ang lahat ng itlog mo sa isang basket, kahit pa-basket ito ng gobyerno. By the way, sinave ko itong MP2 SSS Hybrid Strategy into a simple guide in a PDF format. 3 scenarios depende sa edad mo. Kung gusto mo ng copy, comment mo lang kung nasa 20s, 30s, or 40s ka. Ibibigay ko yung version na para sa'yo. So, para sa final question, saan ka nga ba mas ligtas pagdating ng 2026? Ang sagot, ligtas ka sa SSS mula sa kahirapan, pero ligtas ka sa MP2 mula sa kakulangan. Kung ang hanap mo ay siguridad na kahit anong mangyari, may matatanggap ka buwan-buwan hanggang huling hininga, SSS ang panalo. Pero kung ang hanap mo ay tunay na paglago ng pera na sasabay sa inflation at magbibigay sa iyo ng kontrol sa kinabukasan mo, MP2 ang hari. Sa 2026, ang The Brown Investor verdict ay simple lang, huwag kang pumili. Pagsamahin mo sila. Gamitin mo ang SSS bilang pundasyon at gamitin mo ang MP2 bilang yung elevator paakyat sa yaman. Kayo mga ka-investor, anong diskarte nyo ngayon 2026? Mas lamang ba ang hulog nyo sa SSS o mas nakafocus kayo sa pagpapalago ng MP2? I-comment nyo ang inyong retirement strategy sa baba at pag-usapan natin yan. At kung nakatulong sa iyo ang breakdown na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa The Brown Investor. Marami pa tayong iimayin na numero para siguradong hindi tayo mapag-iiwanan ng panahon. Muli, ang layunin natin ay hindi lang kumita kundi magkaroon ng payapang isipan pagdating ng panahon. I'm The Brown Investor. See you sa susunod na video. Invest wisely, Pinoy!